Noong May 1, 2021, sa gitna ng Yellow Sea, isang barkong pampasahero ng China ang naglalakbay mula sa lungsod ng Dalian patungo sa Yantai. Noong ang sasakyang pandagat ay nasa 11.5 miles na lamang ang layo mula sa destinasyon nito, ang kapitan na nasa timon sa bridge ay biglang nakatanggap ng isang apurahang alerto. Isang pasahero ang nahulog sa dagat. Agad na nag-utos ang kapitan ng isang emergency stop. Narinig ng mga tripulante ang alarma at nagmadali patungo sa deck kung saan nangyari ang insidente upang simulan ang operasyon ng pagliligtas. Sa pinangyarihan, ang isang lalaking nagngangalang Lee ang nagulat tungkol sa taong nahulog ay nasa kalagayan ng matinding emosyonal na pagkabaghabag at pagkataranta. Paulit-ulit niyang hinahampas ng kanyang mga kamay ang rehas ng barko habang desperadong sumisigaw ng tulong. Ang kanyang mga hiyaw ay umalingaw-ngaw sa buong deck na nakakuha ng atensyon ng mga kalapit na pasahero. Sa kanyang pagkapraning, sinubukan pa ni Lee ng ilang beses na umakyat sa rehas na tila tatalon upang siya na mismo ang magligtas sa kanyang asawa. Kaya napilitan ang mga tripulante na siya ay pigilan. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya, nalaman ng mga tripulante na ang pasaherong nahulog ay ang kanyang asawa, isang babaeng nagngangalang Limuhan na nakasuot ng puting jacket na may mahabang manggas noong oras ng insidente. Sa malawak na karagatan, ang paghahanap ng isang taong nahulog sa tubig ay parang paghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Maaaring tangayin ng agos ng dagat ang biktima ng malayo mula sa orihinal na posisyon nito. Gayunpaman, mapalad na naging maganda ang panahon sa araw na iyon. Maaliwalas ang langit, kalmado ang dagat at maganda ang visibility. Lahat ng ito ay nagbigay ng pag-asa para sa search and rescue operation. Matapos ang humigit kumulang 45 minutes ng paghahanap sa palibot ng katubigan, isang tripulante ang biglang nakakita ng isang puting bagay na lumulutang sa malayo. Agad na iniayon ng barko ang kurso nito at mabilis na lumapit sa lokasyon. Nang sapat na ang lapit para makita ng malinaw, kinumpirma nilang yun nga ang babaeng nahulog sa dagat. Agad na naghagis ang mga rescue personnel ng isang lifebuoy na may location marker sa tubig upang siya ay tulungan. Ngunit sa puntong ito, nawalan na ng malisimuhan. Ang naging problema ay dahil sa laki at lalim ng draft ng barko. Hindi ito makagalaw ng maayos o makalapit ng husto upang direktang makuha siya mula sa tubig. Ang magagawa lamang ng mga tripulante ay panatilihin ang kanilang posisyon sa malapit at maghintay sa pagdating ng specialized rescue vessel mula sa Maritime Authority. Pagkaraan ng mga 10 minuto, sa wakas ay nakarating ang professional na rescue team at mabilis na hinila si Muhan mula sa tubig. Sa kasamaang palad nang siya ay makuha, wala na siyang anumang palatandaan ng buhay. Ipinagpatuloy ng barko ang nakatakdang biyahe nito patungo sa daungan ng Yantai. Ngunit sa isipan ng kapitan, nagsimulang tumubo ang binhi ng duda. Sinimulan niyang pag-isipang mabuti ang mga pangyayari sa insidente. Ang lokasyon kung saan nahulog si Muhan ay isang maliit na platform sa Deck 7 na ginagamit bilang imbakan ng lifeboat. Hindi ito lugar na para sa mga pasahero. Ang panig na nakaharap sa dagat ay walang anumang proteksyong rehas, habang ang panig sa loob ay may harang na may malinaw na pulang papala na nagsasabing bawal doon ang mga pasahero at bawal umakyat. Ang lahat ay nagpapahiwatig na ito ay isang mapanganib na lugar na bawal sa mga hindi otorisadong tao. Kaya naman lumitaw ang tanong, sa kabila ng pagkaalam na ito ay isang mapanganib na lokasyon, bakit sinadya ng mag-asawang ito na pumasok doon? Dahil sa mga tanong na ito, nagpasya ang kapitan na tanungin si Lee tungkol sa mga detalye kung paano nahulog si Muhan. Ipinaliwanag ni Lee na matagal ng pangarap ng kanyang asawa ang maglakbay sa dagat upang humanga sa lawak nito.
Gayunpaman, pagkasakay sa barko, natuklasan nila ang isang problema. Medyo pandak ang kanyang asawa. Kaya kapag nakatayo sa mga normal na viewing area ng barko, ang paningin nito ay madalas na nahaharangan ng mga rehas na pumipigil dito na ma-enjoy ang tanawin ng dagat gaya ng inaasahan. Dahil dito, padalos-dalos niyang dinala ang kanyang asawa sa mapanganib na lugar na iyon kung saan walang rehas na nakakaharang sa tanawin para malaya nitong mahangaan ng dagat. Hindi niya inaasahan na ang desisyong ito ay hahantong sa isang trahedya. Habang isinasalaysay ito, si Lee ay tila labis na nagdadalamhati at sinisisi ang kanyang sarili. Nang dumaong ang barko, nagpasya ang kapitan na kunin ang lahat ng footage mula sa surveillance camera system mula sa oras ng pagkahulog ni Muhan sa pag-asang mapipigyang linaw ang tunay na nangyari. Gayunpaman, sa maingat na pagsusuri ng mga video, natuklasan niya na dahil sa mga lifeboat na nakakabit sa itaas na palapag, ang maliit na platform kung saan nangyari ang insidente ay saktong pumatak sa blind spot ng kamera. Hindi sakop ng anggulo ng kamera ang lugar na ito. Dahil dito, ang nakuhanan lamang ng video ay si Muhan na mabilis na lumitaw mula sa deck at nahulog sa dagat. Ngunit kung ano ang nangyari sa maliit na platform na yun, ilang sandali bago ang pagkahulog ay nananatiling hindi nakarecord. Ang pagkakatuklas na ito ay lalong nagpaduda sa kapitan na nagbukas ng maraming hindi masagot ng mga katanungan. Alam niyang ang barkong ito ay may modernong security system na may halos 200 surveillance camera ng iba't ibang laki. Isang network na sumasakop sa halos lahat ng pampublikong lugar sa sasakyang pandagat. Sa ganoong kadaming kamera, mahirap magkaroon ng anumang blind spot. Kaya naman, bakit nangyari ang insidente sa isa sa mga bihirang blind spot sa buong sistema ng kamera? Nagkataon lang ba ito o may isang taong sadyang pumili sa lokasyong ito? Maaari bang ang tila aksidenteng pagkahulog na ito ay nagtatago ng iba pang mga lihim? Ayon sa mga regulasyon ng pulisya, ang lahat ng kaso na kinasasangkutan ng pagkahulog ng tao sa tubig ay dapat ituring na potensyal na kasong kriminal hanggang sa maimbestigahan at malinaw ang sanhi. Hindi maaaring madalian konklusyonan ang mga ito bilang aksidente o pagpapatiwakal. Noong hapon na iyon, pagkalipas ng 6 p.m., sa wakas ay dumaong ang barko sa Yantai Port. Ang katawan ng biktima ay inilabas sa barko at pansamantalang inilipat sa lokal na punerarya upang mapangalagaan habang hinihintay ang karagdagang imbestigasyon. Dahil ang insidente ay nangyari sa katubigang nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Dalian, ang mga pulis mula sa Maritime Transportation Division ng Dalian Public Security Bureau ay inabisuhan at agad na nagpadala ng mga opisyal sa Yantai ng gabi ring iyon upang makipagtulungan sa paghahawak ng kaso. Kinaumagahan, sinimulan ng pulisya ng Yantai ang pagtatanong kay Lee upang mas maunawaan ang mga pangyayari at ang kanyang relasyon sa biktima. Sa pagtatanong na ito, unti-unting nakatuklas ang mga investigador ng maraming kahinahinalang punto tungkol kay Lee. Sinabi ni Lee, nakasalukuyan siyang nagpapatakbo ng isang maliit na restoran sa Shanghai upang mabuhay at si Muhan ay isang empleyadong nagtatrabaho sa kanyang establishmento. Nagkakilala ang dalawa sa trabaho, unti-unting nagkaroon ng damdamin sa isa't isa at opisyal na nagparehistro ng kanilang kasal noong mga 6 na buwan na ang nakalilipas. Gayunpaman, dahil sa kanilang mga nakaraang kalagayan, ang mga household registration ng mag-asawa ay nasa 2 magkaibang lokasyon pa rin. Sabi ni Lee, pinaplano niyang ilipat ang registration ng kanyang asawa sa kanyang bayan para sa kaginhawaan sa pang-araw-araw na buhay at sa mga susunod na administratibong pamamaraan. Dahil dito, bago ang trahedya, minaniho niya ang kanyang asawa mula Shanghai patungong Liaoning Province para tapusin ang mga pamamaraan sa paglilipat ng registration. Pauwi na sana sila sa Shanghai nang biglang sabihin ng kanyang asawa na kailanman sa buhay nito
ay hindi pa ito nakararanas maglakbay sa dagat upang makita ang karagatan. Ito ay isang bagay na matagal na nitong ninanais at talagang gustong maranasan kahit minsan lang. Bilang pagbibigay sa hiling ng asawa, isinakay siya ni Lee sa barkong pampasahero, paalis mula Dalian patungong Yantay. Sino ang mag-aakala na ang unang paglalakbay sa dagat sa kanyang buhay ay siya na ring magiging huli? Ngunit ang ipinagtataka ng mga investigador ay sa buong 5 oras ng matinding interogasyon, ang mga ikinikilos ni Lee ay lubos na hindi tugma sa imahe ng isang asawang nawalan ng kabiyak sa ganoon ng katrahedyang paraan gaya ng kanyang inilarawan. Una, ang emosyonal na kalagayan ni Lee ay kakaibang kalmado at tila walang pakialam. Hindi siya nagpakita ng anumang bakas ng lumbay o pagkabalisa na karaniwang makikita sa mga kapamilya ng biktima. Matatag niyang sinasagot ang mga tanong na tila naglalarawan lamang ng mga kaganapang walang kaugnayan sa kanya. Hindi rin siya nagbanggit ng anumang alalahanin tungkol sa compensation mula sa kumpanya ng barko na karaniwan sa mga ganitong kaso. Nang tanungin tungkol sa relasyon niya sa kanyang asawa, ang kanyang mga sagot ay kulang sa detalye at tila mababaw lamang. Ang kanyang mga alaala ay pira-piraso at hindi nagtutugma, at ang kanyang madalas na pagtigil sa pagsasalita ay nagpapahiwatig na nag-iisip pa siya ng sasabihin. Ang kabuuan ng kanyang kilos ay tila pilit at hindi natural. Pangalawa, paulit-ulit na hiniling ni Lee sa pulisya na maglapas agad ng death certificate. Idinahilan niya na labis siyang nagdadalamhati para kumain. Sinabi niyang makikipagtulungan siya ng lubos, ngunit gusto niyang matapos agad ang mga pamamaraan upang makremate na ang kanyang asawa. Ipinaliwanag niya na sa kanilang bayan, ang cremation ay dapat isagawa sa loob ng 3 araw. Bagaman tila makatuwiran ang paliwanag na ito, ang kanyang pagmamadali ay nagdulot ng hinala. Sa karamihan ng mga kaso, inuuna ng mga pamilya ang pag-alam sa sanhi ng pagkamatay bago ang pag-aayos ng libing. Ang pagpupumilit ni Lee na makakuha ng death certificate bago ang anumang investigasyon ay hindi karaniwan. Kinolekta ng pulisya ang surveillance footage mula sa barko at sinuri ang lahat ng recordings na kinasasangkutan ng mag-asawa mula sa pagsakay hanggang sa mismong insidente. Ang kanilang pakikitungo sa isa't isa ay hindi katulad ng mga isang tipikal na mag-asawa. 11:35 AM noong May 5, lumabas ang mag-asawa sa kanilang cabin at naglakad sa observation deck sa loob ng 15 minuto. Naglalakad sila ng magkasunod at may distansya sa isa't isa nang walang anumang pisikal na kontak. Kakaiba ito para sa mag-asawang 6 na buwan pa lamang nakasal. Ang reaksyon ni Muhan. Tila excited si Muhan sa kanyang unang paglalakbay sa dagat. Madalas siyang lumingon sa paligid at sinubukang kumuha ng larawan kasama ang kanyang asawa. Si Lee naman ay nagpakita ng kawalan ng interes. Madalas na tumatanggi o napipilitan lamang at tila may malalim na iniisip. Sunod ay ang kanilang anyo. Kapansin-pansin din ang kaibahan ng kanilang hitsura. Si Lee ay formal ang pananamit at maayos ang hitsura, habang si Muhan ay nakasuot lamang ng kaswal na sa tingin ng mga pulis ay tila hindi sila bagay sa isa't isa. Kinumpirma ng mga record ng kasal na nagparehistro sila noong October 30, 2020. Si Lee ay 46 years old at si Muhan naman ay 44. Ang kanilang malamig na pakikitungo ay salungat sa pahayag ni Lee na sila ay may maayos na pagsasama. Noong 4:26 PM, lumabas si Lee ng mag-isa sa cabin at nagtungo sa area sa Deck 7 kung saan nangyari ang insidente kinalaunan. Nanatili siya roon ng mga 20 minutes, pabalik-balik na naglalakad at paulit-ulit na sinusubukan ang tibay ng rehas. Pagkatapos nito, bumalik siya sa cabin. Ilang minuto ang lumipas, bumalik siya kasama si Muhan. Binuksan nila ang isang restricted na harang at pumasok sa imbakan ng mga lifeboat patungo sa blind spot ng kamera. Maya-maya pa,
nakita si Muhan na biglang lumitaw at nahulog sa dagat. Natuklasan ng mga investigador na upang maiwasan ang paningin ng kamera sa lugar na iyon, kailangang yumukod sa likod ng mga lifeboat. Kung nakatayo ang isang tao, makikita ito sa kamera. Dahil dito, malabo ang pahayag ni Lee na kumukuha lamang sila ng mga larawan. Dahil sa kanyang mga ikinilos, kawalan ng emosyon, pagmamadali sa cremation at malamig na pakikitungo. Hinala ng pulisya na ang insidente ay hindi aksidente. Si Lee ang naging pangunahing sospek. Ang 20 minutong iginugol niya ng mag-isa sa deck ay maaaring ginamit niya upang planuhin ang krimen. Gayunpaman, ang footage ay nagpakita lamang na ang mag-asawa ay pumasok sa isang restricted area at nahulog si Muhan sa dagat. Hindi nito nakuhaan ang nangyari sa loob ng blind spot. Walang sapat na ebidensya upang kasuhan si Lee. Upang matukoy ang tunay na nangyari, kinailangan ng pulisya ang autopsy upang malaman ang sanhi ng pagkamatay. Matinding tinutulan ni Lee ang autopsy gamit ang dahilan ng kanilang kultura at ang kagustuhang manatiling buo ang katawan ng kanyang asawa. Ang kanyang pagtutol ay lalong nagpatindi sa hinala ng mga otoridad. Nang dumating ang ama at nakatatandang kapatid na lalaki ni Muhan, ipinaliwanag ng pulisya ang pangangailangan ng autopsy. Pumayag silang ituloy ito. Mula sa kanila, nakakuha ang mga investigador ng bago at hindi inaasahang impormasyon. Sinabi ng ama ni Muhan sa pulisya na ang kanyang anak ay may 2 naunang nabigong kasal at 2 anak. Matapos ang kanyang ikalawang diborsyo, iniwan niya ang kanyang bayan upang magtrabaho sa Shanghai para suportahan ang kanyang pamilya. Kailanman ay hindi narinig ng kanyang pamilya ang pangalang Lee. Hindi nila alam na muli siyang nag-asawa. Hindi nila ito nakilala at kailanman ay hindi sila nasabihan tungkol sa kasal. Wala rin silang alam sa anumang plano para sa isang paglalakbay sa dagat na sumasalungat sa naging pahayag ni Lee. Isang lalaking nagngangalang Joe ang nagtatrabaho sa Shanghai at isang nagpakilala kay Muhan sa trabaho sa restaurant ni Lee ang nagbigay ng karagdagang impormasyon. Sinabi niya na ang relasyon ng dalawa ay laging mukhang purong amo at empleyado lamang at walang anumang sinyalis ng romansa. Naggulat siya nang malaman na nagpakasal ang mga ito. Inilarawan ni Chu si Lee bilang isang taong nakapag-aral, may mataas na katayuan sa lipunan at hindi nawawalan ng mga babaeng interesado sa kanya. Sa kabilang banda, si Muhan ay walang pinag-aralan, ordinaryo ang itsura at may 2 anak mula sa mga nakaraang kasal. Para sa kanya, mahirap intindihin ang kanilang pagpapakasal. Ang mga testimonya na ito ay nagpahiwatig na ang kasal ay may mga nakatagong motibo. Kinumpirma naman ng ulat ng autopsy ang mga pangunahing hinala. Ang sanhi ng kamatayan ay pagkalunod. Gayunpaman, may 2 sugat sa mukha ang natukoy na hindi maaaring makuha mula sa pagkahulog lamang sa dagat. Una ay ang matinding pamamaka at internal bleeding sa itaas na talukap ng kanang mata. Pangalawa, mga kalos at pagdurugo sa loob ng bibig at kanang pisngi. Nagtapos ang mga forensic expert na ang parehong pinsala ay sanhi ng malakas na puwersa mula sa lapas na nagpapahiwatig na si Muhan ay sinuntok o sinaktan. Sa surveillance footage, ulang nakitang sugat si Muhan bago pumasok sa blind spot ng kamera kasama si Lee. Kinumpirma nito na ang mga sugat ay natamo sa loob ng panahong iyon na hindi sila nakikita bago pa man siya mahulog sa dagat. Dahil dito, tinukoy ng pulisya si Lee bilang pangunahing sospek. Ngunit kailangan nila ng mas matibay na ebidensya para sa prosekusyon. Upang pigilan siyang umalis o sumira ng ebidensya, sinabihan siya ng mga pulis na ang death certificate ay nangangailangan pa ng karagdagang pagproseso at hiniling na sumama siya pabalik sa Dalian. Pumayag naman siya. Isang espesyal na investigation team ang binuo at ihinati sa 4 na grupo na ipinadala sa Shanghai, Shandong, Liaoning at Hubei upang mangalap ng impormasyon tungkol sa dalawa.
Sa panahong ito, ang kilos ni Lee ay lalong nagdulot ng hinala. Habang nasa ilalim ng obserbasyon sa isang hotel, tumawag siya ng isang batang babae sa kanyang silid para sa bayarang serbisyong sexual. Kontra ito sa kanyang pahayag na labis siyang nagdadalamhati para kumain. Natuklasan din ng mga pulis na matapos pakasalan si Muhan, lihim na nakikipag-date si Lee sa isang 19 anyos na estudyante sa kolehiyo. Naniniwala ang estudyante na si Lee ay binata at may planong pakasalan siya. Sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad, ang babae pa ang nagpapayad para sa kanilang mga date. Minsan nang bumisita ang estudyante sa bahay ni Lee at nakita si Muhan. Nang tanungin niya kung sino ang babaeng iyon, idinahilan ni Lee na isa lamang itong tagapaglinis. Naniwala naman ang dalaga. Nalaman ng mga investigador na ang kasal ni Lee at Muhan ay walang katotohanan. Nakatira sila sa iisang apartment, ngunit magkahiwalay ang kanilang kwarto at mga gamit. Ang silid ni Lee ay malinis at organisado, habang ang kay Muhan ay magulo na nagpapakita ng magkaibang paraan ng pamumuhay. Iniulat ng mga kapitbahay na nakikita silang lumalabas at pumapasok, ngunit palaging magkahiwalay maglakad at walang pisikal na paglalapitan. Mukha silang makakilala lamang kaysa mag-asawa. Kinumpirma rin ng mga empleyado ng restaurant na walang nakikitang relasyon sa pagitan ng dalawa maliban sa trabaho. Nagtatrabaho na si Muhan doon mula pa noong 2016. Hindi siya marunong bumasa at sumulat, ngunit masipag magtrabaho. Si Lee naman ay edukado, maayos manamit at siyang nagpapatakbo ng negosyo. Bagaman may mga empleyadong nakakita kay Muhan sa apartment ni Lee, sinabi ni Lee sa kanila na pansamantala lamang itong nakikitira dahil sa mahirap na sitwasyon nito at tinutulungan lamang niya ito dahil sa kanyang kabutihang loob. Lahat ng natuklasan sa investigasyon ay sumasalungat sa mga naunang pahayag ni Lee tungkol sa isang mapagmahal na pagsasama. Ang kanyang salaysay ay huwad at lumalabas na ang kasal ay ginamit lamang upang itago ang ibang motibo. Sa gitna ng investigasyon, dumating ang anak na lalaki ni Muhan sa Dalian at nagpahayag ng isang hiling na nagdulot ng pagkapahala. Sinabi niya na nakipagkasundo siya ng pribado kay Lee na payagan na ang cremation. Ayon sa kasunduan, kumuha si Muhan ng accident insurance at nangako si Lee na ibapahagi sa kanya ang compensation at ililipat sa kanyang pangalan ang pagmamay-ari ng isang kotse. Nagdulot ito ng hinala ng insurance fraud. Nilinaw ng pulisya ang pulisiya at nakitang mayroon itong coverage na 300,000 yuan, halos 2.7 million pesos sa kasalukuyan, na tila hindi sapat na motibo para sa pagpatay. Gayunpaman, ang kapatid ni Muhan ay nagbigay ng isang mahalagang lead. Tinanong niya si Lee tungkol sa pagkamatay ng kapatid. Habang pilit na iginigiit ni Lee na ito ay aksidente, kusa nitong ipinunyag ang isa pang insurance policy na nagkakahalaga ng 3 million yuan, halos 27 million pesos sa kasalukuyan, at nag-alok na magbibigay ng 600,000 yuan o halos 5.4 million pesos sa kasalukuyan bilang paunang bayad sa pamamagitan ng pagsangla ng ari-arian. Ang pagbubunyag na ito ang nagtulak sa mas malalim na pagsisiyasat. Sinuri ng pulisya ang mga insurance record sa Shanghai at natuklasan na matapos ang kasal, bumili si Lee ng 4 na accident insurance policies sa ilalim ng pangalan ni Muhan mula sa 3 magkakaibang kumpanya at siya ang tanging beneficiary. Kung mamamatay si Muhan sa isang aksidente sa pampublikong transportasyon, ang kabuoang compensation ay maaaring umabot sa 12.3 million yuan, mahigit 110.6 million pesos sa kasalukuyan, isang malinaw na motibong pinansyal. Sa paghahalughog sa apartment ni Lee at sa bahay ng kanyang mga magulang, natagpuan ang mga insurance policy na ito na nakatago sa ilalim ng kanyang kutson. Dahil dito, dinakip siya ng pulisya sa hinala ng intentional homicide o sadyang pagpatay at insurance fraud.
Sa interogasyon, itinanggi ni Lee ang lahat ng paratang at sinabing aksidente ang nangyari. Sinabi niyang bumili siya ng insurance dahil pabaya ang kanyang asawa at gusto niya itong protektahan. Ngunit nakita ng pulisya ang mga butas sa kanyang paliwanag. Puro accident insurance lamang ang kanyang kinuha at walang coverage para sa kalusugan o malubhang karamdaman. Nang tanungin kung bakit niya dinala si Mohan sa restricted area, idinahilan niya na gusto nila ng privacy. Nang harapin siya tungkol sa kanyang pakikipagrelasyon sa 19 anyos na babae at ang kanyang inasal sa hotel matapos ang kamatayan ng kanyang asawa, ang pagkuha ng bayarang serbisyong sexual, hindi siya nakapagbigay ng wastong paliwanag. Nangatwiran pa si Lee na maayos ang kanyang katayuan sa pananalapi, kaya wala siyang motibo. Ngunit napatunayan ng pulisya ang kabaligtaran. Mayroon siyang mga naunang sentensya sa pagnanakaw at credit card fraud. Lubog siya sa utang. May mga hindi bayad na sahod at utang sa mga suppliers. Sagad na ang limit ng kanyang mga credit card. Ginamit niya ang identity ni Mohan upang mangutang at maraming beses nang namultahan ng kanyang negosyo at wala na siyang kakayahang magbayad. Ipinakita rin ng ebidensya na kinukontrol niya si Mohan sa pamamagitan ng pagtatago ng ID at cellphone nito at sinubukan pa niyang kumuha ng loan sa pangalan ng asawa. Sa kabila ng nagpapatong-patong na ebidensya, patuloy itong itinanggi ni Lee, umaasa sa kawalan ng direktang saksi. Bumalik ang pulisya sa pinangyarihan at nagsagawa ng advanced forensic video analysis. Natukoy ng mga eksperto na bago mahulog, si Mohan ay nasa posisyong nakayukod o squatting habang nakahawak sa rehas. Umikot ang kanyang katawan habang nahuhulog na nagpapahiwatig ng puwersa mula sa labas. Sa mas malinaw na footage, may nakitang dark shadow sa likod ng kanyang leeg sa sandali ng pagkahulog na tumutugma sa suot ni Lee. Kasama ang mga natuklasan sa autopsy, nagtapos ang pulisya na unang sinubukan ni Lee na itulak ang asawa. Nang lumaban si Mohan, sinaktan niya ito at tuluyang itinulak sa dagat. Dahil dito nabuo ang isang kompletong kadena ng ebidensya. Noong January 19, 2022, formal na kinasuhan ng mga piskal sa Dalian si Lee ng intentional homicide at insurance fraud. July 5, 2022, hinatulan siya ng kamatayan ng Dalian Intermediate People's Court. Naghain siya ng apela, ngunit ibinasura ito at pinagtibay ang sentensya. June 16, 2025, inaprubahan ng Supreme People's Court ang pagbitay at noong August 4, 2025, ipinatupad ang sentensya at binitay si Lee. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!